So mga tol, nagbigay po ng update ang CEO ng MP Promotion na si Jazz Matur tungkol sa laban ng Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather Jr. Matatandaan mga tol na na-postpone po ang laban nila na magaganap na sana sa September. Pero bagamat na-postpone po yung laban, kinumpirma ni Jazz Matur na tuloy pa rin umano ang bakbakang Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather Jr. at magaganap na daw yan sa susunod na taon sa buwan ng January. Pero bago yan, magkakaroon muna daw ng exhibition fight si Manny Pacquiao sa fourth quarter of this year. Pero wala pa pong pangalan na nabanggit si Jazz Matur kung sino yung makakalaban ni Manny Pacquiao sa exhibition. Hindi rin daw nawawala ang posibilidad na makalaban din si Manny Pacquiao sa isang world title fight. So pinag-iisipan nga po ng kampo ni Manny Pacquiao kung exhibition ba o world title fight lalaban si Pacquiao. So kabaliktaran naman po ang pahayag ng presidente ng MP Promotion na si Sean Gibbons. Noong mga nakaraang linggo po kasi, sinabi ni Sean Gibbons na mukhang hindi na daw matutuloy ang laban ng Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather Jr. dahil daw sa problema ni Mayweather. At mukhang ang gusto daw talaga ni Mayweather, isang exhibition fight lang. At ayaw daw nito lumaban sa tunay na laban. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na sa August 22 na po ang laban ni Rolly Romero versus Teofimo Lopez, kung saan nakataya po dyan ang WBA welterweight world title ni Romero. Ayon po sa isang podcast sa YouTube channel ng mga banyaga, yung labanan daw na Romero versus Lopez parang magiging Luis Nery daw yan versus General Casimero. Magiging exciting umano yung laban, pero hindi daw alam kung sino yung mananalo. And so it's hard for me to know who's going to win a fight like that. I feel like Teofimo is the more obviously talented, naturally gifted fighter, but they're both such wild cards. It's kind of like Luis Nery and who's the Filipino guy? John Real Casimero. Yeah, We're going to clip this because people love talking about this. This is some of the highest views we ever got. Sa ibang banda naman mga tol, may rumor po na makakalaban umano ni Konosuke Kameda ang tinalo ni Junto Nakatani na si Sebastian Hernandez sa Japan. At may rumor din na kung sino daw yung mananalo dyan, makakalaban daw ni General Casimero. So rumor pa lang yan mga tol, pwedeng magkatotoo yan, pwedeng hindi. Pero kung sakaling ganyan nga po ang mangyari at talunin ni Hernandez itong si Konosuke Kameda, magandang laban din po yung Casimero versus Sebastian Hernandez. Pinahirapan po kasi ni Hernandez si Junto Nakatani. Bukol nga po dyan yung mata ni Junto Nakatani. Kaya kung makakalaban ni Casimero si Hernandez at patulugin niya ito, mas lalong iingay po ang Casimero versus Inoue. O kaya naman Casimero versus Junto Nakatani. Sa iba pang balita mga tol, Charlie Suarez, sa linggo na po ang laban dito kay Manuel Avila na magaganap sa Amerika. At ipapalabas po yan sa Probox TV. Paglalabanan po nila dyan ang WBO International Super Featherweight title. Inaanyayahan nga po ni Suarez ang mga Pinoy fans na manood sa laban niya at suportahan daw natin siya. Babayan, 6 days to go na lang ang aking laban. Ako po si Charlie Kings Warrior Suarez at inanyayahan ko po ang lahat ng ating mga kababayan na suportahan at panoorin niyo po aking laban ngayong darating na July 18, 2026 sa San Bernardino, California. Kalaban ko po si Manuel Avila para sa WBO International Junior Lightweight title.